One, go. In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Are you Macarius? Amen. Say it every day sapagkat ito'y pagpapala sa ating buong pagkatao in our spirit, soul, and body. So it's time to learn. Our lesson is entitled Unstoppable Momentum Through Unlimited Favor. God's provision to our limitation. Part number 7 na po tayo. And bago po tayo magpatuloy, kung bago po kayo sa ating YouTube channel na ang pangalan ay The Master Teacher BS, we invite you to please like, share, and subscribe. At manood din po kayo ng mga videos po natin para po makatulong din po tayo sa ating church. Amen po mga kapatid? Amen. So let's begin. Let me say this again. I am limited, but God is not. Amen? So, aamin ka ba na limitado ka? You have human limitations? Yes. And okay lang po yon. Kasi ang Diyos naman natin is not limited. So, because of that, God is giving us the gift of dependence sa Kanya, lalo na po kung tayo nagkukulang. Pag nagkukulang tayo, kanino tayo lumalapit? Dapat sa Diyos na lang. Amen na kapatid? Because God wants us to experience His unlimited favor or blessing. Psalms 23 verse 6. Once again, sabayan nyo nga po ako. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. No, yung word na all the days of my life, it means unlimited favor every day. Amen? Kaya ang pabor ng Diyos, hindi nagkukulang mula Lunes hanggang Linggo. Amen? Next, God is unlimited and His unlimited favor is inside of you. Naniniwala ka ba na ang pabor ng Diyos ay nasa iyo na? Inside of you? Saan po? Sa body, sa soul, or sa spirit? In your born again spirit. So if you are born again, then you are free to claim the blessings and favor of God. So, sinagot natin ang tanong nung nakaraan na what limits the unlimited God inside of you? No? So, sabi ng iba, teka pastor, sabi mo unlimited si Lord, pero bakit nalilimitahan siya? Yes, sapagkat hindi po ang Diyos ang may problema, no? Bakit siya nalilimitahan, kundi sino? Tayong mga tao. Kaya mo bang pigilin ang ulan? Pag umulan, kaya bang, wait lang ha, hindi, no? Pero, kaya mo bang hindi mabasa? Yes. Kung hindi ka, kung ikaw ay magpapayong. Amen na, kapatid? Ngayon, kung gusto mo naman na ikaw ay mabasa ng ulan ng pagpapala, disaluhin mo ang lahat ng pagpapala ng Diyos. Amen na, kapatid? So, ang madalas na problema ay ang ating human limitations. Kaya tayo kinukulang. And what is the first reason of that? Number 1 is spiritual ignorance. No? Isa sa dahilan po ay kawalan mo ng kaalaman sa Bible. Baka konti lang ang alam mong verse at baka pag nagsimba ka, bungi-bungi. Pupunta sa first Sunday, sa second wala, sa third pupunta, di ba? So, nagiging spiritually ignorant po tayo. Anong sabi ng Bible? Hosea 4:6, letter A. Everybody, my people are destroyed. Bakit? From lack of knowledge. No? Ang tao ng Diyos, ang bayan ng Diyos, ang mga anak ng Diyos ay nawawasak kasi kulang sa kaalaman. Kaya dapat maging matalino tayo. Matalino ba tayo sa Panginoon? Amen. So, let's answer the question, how can we solve the problem of spiritual ignorance? Problema ba pagka hindi mo alam o kilala ang Diyos? Yeah. So, what is the solution? Life application to solve the problem of ignorance or spiritual ignorance is, number 1, everybody, pastors must teach God's Word carefully. No? Check muna natin yon. Yung pastor nyo po ba at yung mga care leaders ninyo, ang inyong mga pastora, nagtuturo ba sila ng maayos dito sa ating church? Aamin po ba kayo, nagtuturo ng maayos? Kasi kung hindi, pwede na kayo lumipat. Opo. Kasi ibig sabihin nun, hindi kayo natututo. Amen po mga kapatid? But if that
statement ay na-achieve natin, ibig sabihin, okay ang church na ito. Amen? Why? Because pastors or yung mga pastora must teach God's Word carefully. Second is, ano po yon? Members must study God's Word seriously. No? Ito naman po yung problema. No? Sa isa pong church, kagaya po natin, ang problema po ng ignorance ay masusolve kung yung dalawa na to ay mamimit natin. Nagtuturo ng buong husay si pastor, ginaganahan din naman ang mga membro na mag-aral at magsulat. Hindi inaantok. Are you with me, kapatid? Bakit? Sapagat kung ang mga membro po ay parang deadma lang, walang pake, sabi ni pastor, oh, may gawain tayo ng ganito, bahala na kayo dyan. No? Anong mangyayari? Hindi po kayo matututo kasi dapat ang mga membro din ay nag-aaral ng salita ng Diyos seriously. So what do we do with that too? Dapat magtulungan tayo. Sabi sa katabi, magtulungan tayo. Next, sabi dyan, next, the members' primary ministry is what? To study God's Word seriously. Kaya pag tinanong mo si pastor, ano ba bang maitutulong ko dito sa loob ng church? Ang sasabihin ko sa iyo, mag-aral kang mabuti. Magsulat ka ng mga lesson para matuto tayo ng salita ng Diyos at ma-inlove tayo sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Amen. Next, we need continuous learning process. Ibig sabihin po nito, tuloy-tuloy. Hindi lamang tuwing Wednesday o kaya tuwing linggo. No? Kayo ba, ilang beses kayong kumain sa isang araw? 3, minsan 4 pa, may merienda. Diba? No? Ang ating pong spiritual ay kumakain din. Pero tingnan nyo sa buong linggo, ilang beses lang tayo nag-church? 2, Wednesday and Sunday. So, mantakin nyo po yun. Kung hindi kayo araw-araw na kumakain ng salita ng Diyos, magugutom ang inyong born again spirit at ang inyong kaluluwa. Kaya sabi po ni Albert Einstein, next, once you stop learning, you what? You start dying. Amen, mga kapatid? So, kayo nang bahalang mag-interpret niyan. Now, let's move on to the second limit. Why? What limits the unlimited God inside of you? Number 2 is, everybody, non-biblical traditions or teaching. Ano yung number 1? Spiritual ignorance. Ngayon, itong pangalawa, ito po yung mga non-biblical tradition or teaching, mga turo, mga practices na wala sa Bible. Amen, mga kapatid? Halimbawa, sinabi ba na dapat pag nag-church kayo, lahat nakaputi? Ang hindi nakaputi, bawal pumasok? Pwede ba yan? No? Ang tawag doon ay traditions or practices. Amen? Sapagat pag sinabi pong traditions or practices, ito po ay tanggap na ng mga tao kasi ginagawa naman ng lahat. At para hindi na lang magka-problema, sabi magputi daw. Magputi na rin ako para wala ng problema. Then it becomes tradition. Are you with me, kapatid? Or practices. Pero hindi po ibig sabihin na tanggap na ng marami at wala naman sa salita ng Diyos ay okay na. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Malinaw po ba yung kapatid? Amen. Sabi po ng Mark 7:13, as such, you break the law of God in order to protect your own tradition. And this is the only one example. There are many others. Marami pa raw iba. Sabi, binabali ninyo ang salita ng Diyos. Yung mga nakasulat sa Bible, ayaw ninyong sundin. Bakit? To protect your own tradition. Yung mga gusto nyong ipanukala sa church, yun ang ginagawa natin. Matthew 15 verse 6, sabi pa rito sa God's Word, because of your tradition, you have what? You have destroyed the authority of God's Word. You, hypocrites. Pag sinabing hipokrito or hypocrites, actor under an assumed character or a stage player. Ibig sabihin, nagpapanggap lang. Are you with me? Akala mo banal na banal, pero paglabas, hindi naman po pala. Are you still with me, kapatid? So, ang mga tao po na ito, in the New Testament sa Bible, ay mga nagpapahalaga sa tradisyon. At isa po sa tradisyon ng mga Hudyo ay yung tinatawag na, next po, the Feast of
Passover. No? Ibig sabihin po nito, ito po yung panahon na kung saan yung mga Israelita ay nagpahid ng dugo sa kanilang mga pinto sapagkat dadaan po ang angel of death. At pag nakita ng anghel ng kamatayan na may pahid ng dugo sa kanilang pinto or hamba, lalampasan sila. Passover ng kamatayan. Amen na kapatid? At nakita nga natin na namatay yung anak ni Pharaoh sapagkat wala naman siyang dugo ng tupa. Are you with me kapatid? Amen. So, ito pong pista na ito or tradition ay very much legit. Pero, ito rin yung panahon na si Lord ay, sabihin na natin, nagalit or nagwala. Bakit? Sapagkat itinaboy niya yung mga nagbebenta, nangangalakal sa loob ng temple. Amen na kapatid? Maganda ba na may pista ng Feast of Passover? Yes. Pero ano nangyari? John chapter 22 verse 15. Yan, sabi rito, John 2:15, so he made a whip from cords and drove out all the animals out of the temple. Gumawa pala siya ng pamalo, no, or whip. Both the sheep and the cattle. He overturned the tables of the money changers and scattered their coins. Itinaob niya yung mga mesa ng mga money changer at mga nagbebenta ng kalakal. 16, and he ordered those who sold the pigeons, take them out of here. Stop, look at that. Stop making my Father's house a marketplace. No? Look at that. Wala naman pong masama doon sa pista na yon, sapagkat ito ay Feast of the Passover. Ito ay legit na tradition. Kaso, anong nangyari? Ginawa nilang palengke ang loob ng church. Amen na kapatid? Ever wonder kaya ayaw ng Diyos na magpapasok ka ng business sa loob ng church kasi baka maging palengke ang church. Ang iba naman po mga church parang bar, parang entertainment house na pag pumasok ka rito talagang maaaliw ka. No? Pero ayaw din po ng Diyos yan. Bakit? Sapagkat wala ng holiness na mangyayari pag puro na lamang po entertainment ang gagawin sa loob ng church. Amen na kapatid? Amen po ba? Kung lahat ng tumatayo dito, lahat kayo tawa ng tawa, tapos lahat kayo ay siyang-siya, tapos pag may umakyat dito ay nagagalit kayo, no? Hindi naman po maganda yon. Bakit? Kasi ang gusto nyo lang ay yung naririnig nyo ay ang gusto nyo at ayaw nyong marinig yung mga ayaw ninyo. Amen mga kapatid? This is a church. Sabi mo sa katabi mo, this is a church. Amen mga kapatid? Hindi ito palengke or entertainment house. Pero, nung ginawa ni Lord na itinaob niya yung mga table, pinalayas niya yung mga nagbebenta, alam niyo po ba, walang isa man na pariseo o leaders ng church ang nagsalita. Hindi sila pumalag. Alam niyo po kung bakit? Why? Because Jesus quoted it from the verse from the book of Psalms. Anong sabi ng book of Psalms? Psalms 93 verse 5. Sabi diyan, your written testimonies are completely reliable, O Lord. Look at that. Holiness is what makes your house beautiful for days without end. Look at that. Holiness is what makes your house beautiful. Bakit ang church natin ay nagiging maganda? Bakit kaakit-akit ito sa mga tao? Kasi nakikita nila na banal ang church. Isang beses nga po, luminga po kayo sa church natin. Mukha bang banal? Mukha bang malinis? Lahat ba ay in order? No? You see that mga kapatid? Bakit nagiging maganda ang isang church? Kasi nandito ang kabanalan ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Amen po. So ibig sabihin namang nun, nakita ni Jesus na magulo ang church, naghahabulan yung kung sino-sinong mga nagtitinda, nagpapalitan ng pera, may mga nandurugas pa, sabi sa research ko, no? Kasi imbes na ang palitan ay 50 lang, naging 55, tumaas pa. Mas inaano nila yung mga tao na ang tawag doon, inaabuso nila yung kanilang opportunity to change their money para makabili ng mga alay. Andun na tinda nila, mga tupa, mga kambing, no? Mga
pigeons or dove, kalapati, kaya nagalit po ang Panginoon. Bakit? Kasi dapat manatili ang holiness sa loob ng ating church. Can I hear amen? Amen po ba? So, nung sinabi ni Lord yung Psalms 93 verse 5, taob lahat sila. No? Tikom ang mga bibig nila. Bakit? Ang ginamit ni Lord na pang-correct ay salita ng Diyos. Anong sabi niya kanina? Ginagawa ninyong palengke ang bahay ng aking Ama. No? Na dapat ito ay bahay ng panalanginan. Are you with me, kapatid? So, sabi ng Matthew 23 verse 3, ang mga kausap niya rito ay mga Pharisees and mga teachers of the law, mga leaders of the church. Sabi diyan, so you must obey them and do everything they tell you. No? Sundin mo lahat ng mga tumatayo rito. Pastor man yan, pastora, care leader, basta nagsalita yan ng word of God, sundin mo. Pero may abiso si Lord. But, look at that. But, do not do what they do, for they do not practice what they preach. Amen na kapatid? Pag word of God, kahit sino nagpapahayag yan, pwede. Totoo po yan. Pero pag nakita mo naman ang buhay ng isang nagpapahayag ay hindi maganda, ayan ang sabi ni Lord, huwag mo na siyang gayahin. Tao kasi siya talaga't nagkakamali. Hindi niya lang talaga nasusunod kung ano ang kanyang ipinapahayag. Amen na kapatid? Amen po ba? Kaya kahit galit kayo kay Pastor Gani, pero sinabi ko na ang Diyos ay nagpapagaling, sabihin mo, Amen. Kasi sabi ng Biblia, ang Diyos natin ay nagpapagaling. Ginari, amen? Amen. Sige, palakpakan natin ang Diyos na buhay. So, brothers and sisters, pag wala sa Bible, you can reject it. You can disobey it or question it. Maliwanag po ba, kapatid? Pag wala sa Biblia ang sinabi ni Pastor, wag mo nang sundin. Bakit? Look at this. Because the Bible is our final authority. Sabi nga natin, final authority. No? Hindi po pastor ang authority sa church. Tandaan nyo po yan. Hindi si pastor ang masusunod. Ang masusunod ay sino? Si Lord at ang kanyang salita. The Word of God. The Bible. So ibig sabihin, even pastors can be questioned, especially kung yung sinasabi niya is out of the Bible. Is that clear, mga kapatid? Maliwanag po ba yun? O pag sinabi ni pastor, umuwi kayo ngayon, ibenta ninyo ang inyong mga lupain, dalhin yung pinagbentahan dito sa church at ating paghati-hatian. Papayag ba kayo? Wala sa Bible yan, pastor, kaya hindi namin yan susundin. Is that clear, mga kapatid? So, sabi dito, we obey the pastor as long as he or she obeys the word of God. Sabi nga natin, we obey the pastors as long as he or she obeys the word of God. Maging panata nyo po yan. Amen, kapatid? Pag sinabi ng pastor ay salita ng Diyos, sundin mo na. Pero pag wala na doon sa salita niya, bahala ka na. No? You can disobey or question or reject it because it is not the word of God. Kaya po, ako po'y umaapila sa inyo, lalo na mga nandito ngayon. Pag wala na po sa Biblia yung tinuturo ko, please correct me. Correct me with love. Amen po mga kapatid? Amen? Amen po ba mga kapatid? Pastor, mali ka eh. Medyo wala naman ng love yun. No? Kung hindi mo man nagustuhan yung aking itinuturo. Ang malaga, ikaw ay natututo at ako rin ay natututo upang tayong lahat ay lumago sa salita ng Diyos. Can you hear amen? Ayan. 1 Timothy 4:16, sabi ni Pablo sa batang pastor na si Timoteo, watch yourself and watch your teaching. Keep on doing these things because if you do, you will save both yourself and those who hear you. No? Yung si Timothy kasi bata pa siya, kabataan. Kaya sinasabihan siya ng matandang pastor na si Pablo, bantayan mo ang sarili mo, bantayan mo yung tinuturo mo. Hindi yung may masabi ka lang, okay na, mali yun. Kahit kabataan ka, bantayan mo ang yung tinuturo. Bakit? Kaligtasan ng tao ang nakasalalay diyan. Amen po mga kapatid? Pag mali ang tinuro mo, impyerno ang pupuntahan ng tao. Pero pag tama ang tinuro mo, you will save yourself and both those who hear you. Amen na kapatid?
Kaya matindi yung kanyang habilin. Sa Galatians 1:8, sabi diyan, but even we, no? Kahit sila Apostol Pablo na, si Pedro man, or an angel from heaven, kahit pa anghel na mula sa langit, should preach to you, anong ipipreach nila? Gospel that is different from the one we preach to you, no? May nagturo, ang kaligtasan daw ay kay ganito, kay ganyan, hindi daw kay Kristo. What happened? Sabi diyan, may he be condemned to hell. Bakit? Ang tunay na kaligtasan ay matatagpuan lamang dahil kay Kristo, ating Panginoong Yesus. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Pag may nagturo ng kaligtasan ay maliban kay Kristo, impyerno na po siya. No question asked, no? No more correction. Sinabi ito ni Pablo ng tahasan. Anong ibig sabihin? Kaya kapag nagturo ka rito ng kaligtasan, mag-iingat tayo sa pagtuturo. Bakit? Pag mali ang iyong tinuro, delikado ang iyong mga naturuan. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Amen. Kayo po ba? Bakit kayo naligtas? Dahil sa Amen, no? Dahil kay Kristo at dahil sa kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Period. Wala nang iba. Are you with me, mga kapatid? Kasi kung dadagdagan mo, naligtas ka dahil kay Kristo, pero gumawa ka pa rin ng maraming mabuti para lalo kang maligtas, medyo lampas na yon sa Biblia. Are you with me? Kasi ang nakapagligtas sa atin is grace alone and faith alone through Christ alone. Can you hear amen? Palapakan nga po natin ating Diyos na buhay. So, bakit sinabi ni Pablo, may he be condemned to hell? Kasi yung nagturo ng mali, maiimpyerno, at yung naturuan ng mali, impyerno din ang mapupunta nila. Are you still with me? Pag mali ang nagtuturo, mali din ang naturuan. Is that simple? Amen. So, nakagawian na nating mga tao o mga Pilipino na noon sa dati nating pananampalataya, look at this, ang kaligtasan natin ay sa paggawa ng mabuti. Tama ba yon? Gumawa ka ng mabuti. Dapat maging mabait ka. Gawin mo ito para maligtas ka. Are you with me, kapatid? Well, tama naman po yon, pero sabihin nyo sa kanila, basahin nila yung Ephesians 2:8-9. Hindi sa gawa naliligtas ang tao, kundi sa Sa grace or sa biyaya ng Diyos sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Ito ba'y regalo? Yes. Pag sinabing regalo, paghihirapan mo ba? May gagawin ka ba para regaluhan kita? Wala eh. Kaya nga regalo, wala kang ginawa, pero binigay sa iyo ng libre. Sabi mo nga libre. Ano bang sabi ng Roma 6:23? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang regalo ng Diyos na libre ay buhay na walang hanggan. Dahil kanino? Diba? So maliligtas ka pala dahil sa buhay na walang hanggan kay Kristo. Are you with me, kapatid? So ibig sabihin, hindi ito biblical, yung kanilang tinuturo na salvation by good works. What else? Yung atin daw forgiveness o kapatawaran ng kasalanan ay sa pamamagitan ng penance or penitensya. Totoo ba ito? Totoo po ba? Kaya sino po sa inyo ang magpe-penitensya pa rin sa susunod na mahal na araw nang mapanood nila? No? So, hindi naman pala ito biblical. Bakit? Anong sabi ng 1 John 1:9? If you confess, sa Tagalog ay ipinahayag mong ikaw ay nagkasala. Anong sabi? You will. God is faithful and God will forgive your sins. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kaya ipapahayag mo lang, hindi mo na kailangan sugat-sugatan yung katawan mo para mapatawad ka. At may matindi pa, Hebrews 10:17, sabi diyan, kakalimutan ko na ang iyong kasalanan at hindi ko na alalahanin. Are you with me? Humingi ka ng tawad, pinatawad ka na ng Diyos. Sabi ng Biblia, Hebrews 10:17, hindi niya na alalahanin. Bakit pa napaalala mo pa rin, Lord, nagnakaw ako, sorry. Lord, anak, pinatawad na kita dyan At nagka-amnesia na nga ang Diyos, pinatawad ka na niya. Ibig sabihin, ikaw ay anak na niya, wala ka ng kasalanan, kaya dadalhin ka niya sa langit. Shout, Amen. Palapakan natin ang Diyos. Ipabasa nyo sa kanila yan para maiba ang kanilang tradition. Are you with me, kapatid?
Is that clear? Alright, next number 3. Dito tayo magtatapos. The third limit, what limits the unlimited God inside you? Number 3 is natural, next po, the natural unbelief or doubt. No? Pag sinabi pong natural unbelief, ito po ay natural po sa tao na magduda. Amen mga kapatid? Amen po ba? Let me give you an example. Meron po akong 5 milyon sa bangko. Naniniwala ba kayo? Amen mga kapatid? Anak po ako ng mayaman na negosyante. Akin po ang lahat ng nakikita nyo rito. Di ba? Madalas at natural sa isang tao ang magduda. Hindi agad sila maniniwala because of our human limitations. Tama po mga kapatid? Physically, financially, emotionally, lalo na kung mga spiritual na bagay, yung mga tungkol sa Diyos, ayaw nila itong paniwalaan. Are you still with me? Dapat lagi silang may nakikita. Dapat na ipapaliwanag ng science. No? Dapat nakukompute ng calculator o kukuha tayo ng bahaya, compute muna. Hindi kaya. Pero sabi ng Diyos, mayaman na ako, kaya ng Diyos. Amen na kapatid? Sabi niya, tigilan mo yung Diyos, tingnan mo, computein natin, hindi uubra. Are you with me kapatid? Amen po ba? Kasi ang gusto ng Diyos, ng mga tao palagi, ay meron siyang nakikita at nararanasan bago siya maniwala. Amen? Kaya nga po, ang divine healing at si Jesus, hindi po yan patok sa mga tao. Sabi mo sa tao, magaling ka na dahil kay Kristo, tatawanan ka. Are you with me, kapatid? Pag sinabi mong, mahal ka ni Kristo, dadaling ka niya sa langit, tatawanan ka rin. Kasi hindi sila naniniwala. 1 Corinthians 1:18. Naghang na, bro? Yan. Pakita mo muna yung number 3. Number 3 is the natural, wala ba? Wala. Natural unbelief. Sorry, wala po pala dyan. Pakisulat nyo na lang. 1 Corinthians 1:18, for the message about Christ's death on the cross is nonsense to those who are being lost, but for us who are being saved, it is what? God's power. Yung sa mga hindi Christian, mga walang faith, walang Kristo, nonsense si Jesus. Nonsense ang krus na ating pong pinananampalatayanan. Pero sa mga naligtas, ito po'y kapangyarihan para sa atin. Amen? 1 Peter 2:24, sabi diyan, Christ Himself carried our sins in His body to the cross so that we might die to sin and live for righteousness. Look at the next line. It is by His wounds that you have been healed. No? Look at that. Pag sinabi mo ito sa taong walang faith, no? Pagtatawanan ka. Tama ba mga kapatid? Naranasan nyo na ba yon? Na meron kang kaklase o kaya katrabaho, may sakit siya. Gusto mo bang ipag-pray kita? Tatawanan ka. Tama? Lalo pag sinabi mong, sa dugo ni Kristo, magaling ka na. Are you with me, kapatid? Kasi, hindi sila naniniwala. Are you with me, kapatid? Pero napag-aralan na natin, di ba, sa lesson natin sa Bible School, hindi porket hindi mo nakikita ay hindi totoo at hindi mo na paniniwalaan. Tama, mga kapatid? Ano yung example? Yung utak natin. Nakita mo na ba utak mo? So, ibig sabihin ba wala? Meron o wala? Yung mga signal ng cellphone, nakikita nyo ba? Gumagana bang cellphone mo? O yung hangin, nakikita nyo ba? Or else, tayo tigok na rito. So, ibig sabihin, hindi porket hindi mo nakikita ay hindi totoo. Ganon din ang divine healing. Hindi mo man ito nakikita sa iyong personal na mata, just believe it at ito'y mapapasa iyo. Are you with me, kapatid? Jesus was rejected at Nazareth. Mark chapter 6 verse 1 to 4. Look at this. Jesus left there and went to his hometown, and his followers went with him. 2, on the Sabbath day, he taught in the synagogue. Many people heard him and were amazed, saying, "Where did this man get his teaching? What is
is this wisdom that had been given to him? And where did he get the power to do miracles? No? Si Lord ay pumunta sa kanyang bayan, halimbawa dito sa San Luis, tapos nagpunta siya sa church, nagturo siya. No? At nakita mo, many people were amazed. Natulala sila. Saan daw kagaling yung kanyang runong sa Bible, sa teachings? Saan siya nakakuha ng ganong wisdom at paano siya nakakapagpagaling at nakakagawa ng milagro? No? Siyang-siya sila. Ang galing ni Lord magturo. But look at verse 3 and 4. No? Sino yung Kristo na yan? Sino yung Jesus na yan? Ano sabi nila? Verse 3? He is just the carpenter. Karpentero lang yan. The son of Mary and the brother of James, Joseph, Judas, and Simon. And his sisters are here with us. No? So, the people were upset with Jesus. Pag sinabing upset, nalungkot sila. They rejected Jesus. They are deeply offended kasi nakita nila, yung magaling magturo na yan, karpentero, anak ni ganito, no? Yung walang natapos na ganito. Pero tingnan nyo po yan. Kanina, sabi nung unang verse, sila po'y na-amaze. Laglag ang panga. Luwa ang mata. Tulo na ang tumutulo. Bakit? Ang husay ni Lord Jesus mag-preach. Nakaka-bless. Nakaka-bless. It is heavenly. But in verse 3, look at that. They focus on the physical, natural appearance or evidence. Yung status ni Lord. Amen mga kapatid? Amen po ba? So anong naging consequences? Hindi sila napagaling at hindi sila napagpala ng Diyos. Look at this. Mark 6, 5-6, and because of their unbelief, sino yan? Jesus couldn't do any mighty miracles among them except to place his hands on a few sick people and heal them. 6, and he was amazed at their unbelief. Then Jesus went out from village to village teaching. No? Look at that. Dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus, hindi sila napagaling. So anong ginawa na lang ni Lord? Nagturo na lang uli siya. Kasi naniniwala si Lord, baka pag tinuruan ko yung mga tao na ito, ay maniwala na rin sila. Are you with me, kapatid? Nagtaka si Lord. Sabi niya, Jerusalem ba ito? Nazareth ba ito? Ito ba yung bayan ko? Hindi ba nila ako kilala? No? Ito ba yung bayan ng Diyos? Hindi ba nila kilala ang Diyos? Pero hindi talaga nila kilala ang salita ng Diyos at hindi nila kilala kung sino ang Diyos nila. Amazing. Amen na kapatid? Ikaw, kilala mo bang Diyos mo? Pag dumating ang malaking problema, siya ba ang lalapitan mo? Amen. Why? Next. When you focus on natural things, faith cannot operate. No? Pag tinignan mo yung natural na mga bagay, yung faith mo, hindi mo yan magagamit. Naniniwala ka ba na kaya kang pagalingin ng Diyos? Dumating yung x-ray mo, butas na talaga ang baga mo. At sinabi pa ng doktor, 3 buwan ka na lang. Amen po mga kapatid? So if you focus on those natural things and evidence, your faith cannot operate. You agree with that mga kapatid? Naniniwala po ba kayo ron? So, we need to address the problem of unbelief sapagkat napakalaki po ng problema ng ating Panginoong Yesus. Bakit? John chapter 7 verse 5, look at this. For even his own brothers did not believe in him. No? Yung mismong mga kapatid na ni Lord, mga kasama niya nang lumaki, hindi rin naniniwala kasi alam nila yung ugali. Alam nila kung papaano lumaki si Jesus. Are you with me, kapatid? Pero alam naman natin, lumaki si Lord Jesus na mabait. Tama ba, mga kapatid? Ang hindi nila alam ay kung totoo ba na nagmimilagro siya, gumagawa siya ng himala at kaya niyang magpalakad ng pilay at makapagpadilat ng mga bulag. Amen, mga kapatid? Kaya anong naging problema? Alam niyo po, sa mga kagaya namin lingkod ng Diyos, malaking problema
na kapag mismong pamilya mo hindi naniniwala sa'yo. Amen po mga kapatid. Sa inyong pamilya, pag may sakit, ano ang dapat nauuna? Panalangin na may kasamang pananampalataya o inom agad ng gamot? Tingnan niyo ang pamilya niyo. Pag yung mga anak niyo may sakit, ano ang una niyong ginagawa? Medicine cabinet agad o booklet Bible muna at pagpe-pray mo ang anak mo? Amen? Kaya napakahirap na kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, naniniwala ka sa Diyos, pero ang pamilya mo ay hindi naniniwala sa iyo, hindi sila naniniwala sa kagalingan ng Diyos, ito po ay napakalaking problema. Tama ba mga kapatid? Kasi kung sa pamilya mo hindi naniniwala, paano ko ba kayo makukumbinsi na ang Diyos na pinipreach ni Pastor Gani ay Diyos na nagpapagaling? Are you with me mga kapatid? Pag sinabi ko ba na ang Diyos natin ay Diyos na nagpapagaling, naniniwala ba kayo? Amen? Pero mamaya sasabihin nyo, Pastor, pahingi nga po pambiling biogesic. Are you with me mga kapatid? Amen? Kagaya ni Pedro, di ba nung may lumapit sa kanya na lumpo, sabi niya, nanglilimos siya. Sabi niya, silver and gold I have none, but in the name of Jesus, stand up and walk. Wala akong pera, wala akong may bibigay sa iyo na gamot, pero sa pangalan ni Jesus, tumayo ka at ikaw ay magaling na. Ano nangyari sa lalaki? Nagtatatalon siya sapagkat tinanggap niya ang kagalingan na nagmumula sa Panginoon. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya tayo po na mga anak ng Diyos, dapat sa atin mismong pamilya, dapat sila rin po muna ay naniniwala sa salita ng Diyos. Are you with me? Isa pong biruan sa amin sa Bible School, malalaman mo na totoo ang sinasabi ng isang pastor, no? Kapag tinignan mo yung kanyang mga anak at si Mrs. Pag sila'y uma-agree o kaya nakasibangot, yan, malalaman mo kung totoo o hindi ang sinasabi ng isang pastor. Are you with me, kapatid? Bakit? Kasi alam nila sa sarili nila kung papaano mamuhay ang isang anak ng Diyos at ang isang lingkod ng Diyos. Kung ipinapamuhay ba niya ang salita ng Diyos. Are you still with me, kapatid? Amen po ba? Ikaw ba'y naniniwala na ikaw ay magaling na kay Kristo? Ikaw ba'y naniniwala na mga anak mo ay kayang pagalingin ni Kristo? Then use that faith para sila ay patuloy na magsigaling. Are you with me, kapatid? Going back to Mark 6:5-6, sabi ulit dyan, and because of their unbelief, He, Jesus, couldn't do any mighty miracles among them except to place His hands on a few sick people and heal them, and He was amazed at their unbelief. Then Jesus went out from village to village teaching. Amen? Bakit hindi sila napagaling ni Jesus? Si Jesus ba ang problema? Ha? Because of their unbelief. Bakit po? Ang mundo ay, next, to see is to believe. Amen na kapatid? Kaya kapag sinabi ng Diyos na pagpapalain ka niya, papaboran ka niya, papagalingin ka niya, dapat paniwalaan mo ito. Amen po kapatid? Amen? Pero pag sinabi na, oh, magaling ka na, no? Pero nire-reject mo kasi baka hindi mo nararamdaman, hindi mo napi-feel, kaya kinokontra mo ito. Why? To see is to believe. One of the classic example in the Bible ay yung kwento po ng centurion, isa pong ruler ng mga Romano. Sundalo po ito, at yung Syro-Phoenician woman. Andiyan po yung mga verses, Matthew 8:13 and Mark 7:26. No? Ito pong dalawang ito, hindi po sila Hudyo, non-Jews. Ibig sabihin, hindi nila kilala ang tunay na Diyos, hindi nila kilala yung salita ng Diyos, hindi nila kilala yung mga propeta, hindi nila alam yung Torah, which are the natural proof na may Diyos na buhay. Pero, both of them are what? Asking for miracles or healing for their daughters. No? Ibig sabihin po ganito, ang kagalingan, wala po yung pinipiling relihiyon. Tama? Hindi status ng buhay o kung ano man ang iyong nationality. Kung ikaw ay humihingi ng kagalingan, ang kailangan mo lang gawin ay maniwala. Believe. Sabi nga sa tabi, believe. Basta maniwala ka lang. Are you with me, kapatid? Bakit? Next, sabi dyan,
God is not obligated to do for you what you do not believe. Sa Tagalog, hindi obligado ang Diyos na gawin sa iyo yung hindi mo kayang paniwalaan. Amen po mga kapatid. Ever wonder, bakit hindi umaasenso ang buhay ko, Lord? Kasi sinabi ko, super blessed ka na, pero ikaw mismo, hindi mo kayang paniwalaan. Amen po mga kapatid. May mga sakit karamdaman na hindi na kayang pagalingin ng doktor, pero sinabi ng Diyos, anak, dahil sa aking dugo, pinagaling na kita. Bakit hanggang ngayon di pa rin ako magaling, Lord? Kasi hindi mo kayang paniwalaan. Are you still with me mga kapatid? Amen. Kahit ano pang sabihin ng doktor, ng bangko, ng kalikasan o ng tao, it is not final. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Because if you believe, God has the final say. Tama ba mga kapatid? Pag sinabi ng Diyos, yun ang matutupad at yun ang mangyayari. Amen po ba mga kapatid? So the question is next, can God still heal people today? No? Kaya pa rin ba magpagaling ng Diyos sa panahon na ito? Amen? Sinabi mo na, no, hindi na kaya nagpapagaling ng Diyos, gamot-gamot na lang. Pag sinabi mong no, sinasara mo na ang pinto ng milagro sa buhay mo. Tama? Pero pag sinabi mong yes, may chance ka na gumaling. Amen po ba mga kapatid? Amen. So why? Because unbelief, next, unbelief is not the absence of faith. Unbelief is the counterforce against faith. No? The truth is both coexist. Totoong may unbelief, totoong may faith, pero ito ay nagkokontrahan lang, naghihilahan. Kontrapelo, sabi nga nila. Look at this. James 1:6-8, but when he asked, he must believe and do not doubt, because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. 7, that man should not think he should receive anything from the Lord. 8, he is a double-minded man, unstable in all he does. Amen mga kapatid? So nakita natin dito, you must believe and not doubt. Bakit? Pagka meron kang paniniwala, pero nagdududa ka pa rin, ang tawag doon ay, next, double-minded man. No? Ibig sabihin, may faith ka, pero may doubt ka pa rin. Ang faith mo is inside your born-again spirit. Na born again ka na ba? Amen po ba? Natanggap mo na ba si Jesus sa iyong puso? So, pag na-born again ka, may faith ka na, anumang imposible ay nagiging posible. But if you have doubt, it is inside your soul, your natural soul, then sinasabi ng kaluluwa mo, ng feelings mo, ng mata mo, ng 5 senses mo, imposible. Hindi ka gagaling, hindi ka yayaman, at wala kang mararating. Tama mga kapatid? So anong gagawin mo? Will you have faith or will you have doubt? No? Dapat magkaroon ka ng pananampalataya. Bakit? Next, miracle happens only to those who believe. Amen mga kapatid? Naniniwala ka bang pupunta ka sa langit? Naniniwala ka ba talaga? So hindi ka takot mamatay. Tama ba? Hindi natin nihiling na mamatay na tayo, pero alam natin kung tayo may kunin ng Diyos, uuwi tayo sa langit. Naniniwala ka bang yayaman ka? Naniniwala ka bang makakatapos ka? Naniniwala ka bang gagaling ka? Then wait for your miracle. Because miracle happens only to those who believe. Amen mga kapatid? Let me show you the diagram. Yung ating pong pagkatao ay spirit, soul, and body. Look at that. Pero sa ating soul, diyan po nakalagay ang, pakipindot po bro. Hindi, balik mo lang. Yan. Yung doubt. Yung pagdududa, nasa yung kaluluwa. Kaya tingnan nyo po nangyayari doon sa picture. Yung iyong kagalingan, yung iyong blessing, yung iyong pabor, nakakatawid ba sa body? Hindi. There is a blockage. No? Nahaharangan. Kaya kahit ano man ang pananampalatayang mayroon ka sa iyong born again spirit, Lord, magaling na ako.
pero biglang nahaharangan ng doubt in your soul part, in your mind, in your emotion, and your will, tingnan mo, walang pagpapala sa katawan. Tama mga kapatid? Kaya tingnan mo, sabi mo, naniniwala ko, magaling na ako, 1 Peter 2:24. Pero paghiga mo, sakit pa rin, Lord. Bakit? Kasi merong pagdududa sa iyo. Are you still with me, kapatid? Amen? So anong dapat natin gawin? Hebrews chapter 4, verse 2, sabi diyan, for indeed the gospel that was preached to us as well as to them, but the word which they heard did not profit them. Nakikinig ba kayo ng salita ng Diyos? May pakinabang po bang salita ng Diyos sa atin? Pero look at that. Why the word that they heard did not profit them? Because not being mixed with faith in those who heard it. No? Look at that. Bakit walang pakinabang yung mga pinipreach ni Pastor Gani sa atin? Next, sabi dyan, for the word of God to profit you, everybody, you need to mix it with faith. No? Mix it. Yung word of God na mayroon ka, sabi ng verse kanina, Hebrews 4:2, haluan mo ng pananampalataya. Nagdasal ka na rin lang ngayong Wednesday, haluan mo na ng pananampalataya. Bakit? Para makinabang ka. Hindi yung puro salita lang, Lord, magaling na ako, I am super blessed. Lord, alam ko na makakatapos ako. Pero sa totoo lang, sinasabi lang ng bibig mo, pero hindi mo ito pinananampalatayanan. Let me give you another example. Look at that. Ang faith at ang doubt ay magkalaban. Pero kahit pa ang doubt mo sa iyong spirit, sa iyong kaluluwa ay, sabi na natin, 50%. Malaki po ito. No? Malaking porsyento po yan ng pagdududa. Pag sinabi ko sa iyo, gagaling ka na. O sabihin ko na, magaling ka na. Ano sasabihin mo? Yes or no? 50-50, no? Pag sinabi mong, yes. O, medyo magaling ka nga. Pag sinabi mong no, ay, hindi ka magaling. Gitna lang. Tama mga kapatid? Pag sinabi kong mayaman ka na, ano sasabihin mo? Yes, amen, or no. Amen? Pero look at that. Dahil ito nga po ay counter force o magkahila o magkatunggali, look at that. Even if you have 1% of faith, pure faith, you remember the mustard seed faith? Yung buto ng mustasa? Anong nangyari doon sa maliit na buto na yon ng mustasa? Laki. Amen? Kaya ibig sabihin, kahit 1% lang naniniwala ka kay Lord, kay Jesus na pinagaling ka niya, pinayaman ka na niya, that 1% can conquer the 50%, the 80%, even 100% doubt kasi lumalaki na ang iyong pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Shout amen! Do you believe in God? Do you have faith in Jesus? Kahit 1%, yan ang gusto ng Diyos. Maliit lang. Maniwala ka, kahit maliit lang. Walang halong pagdududa. Maliit lang, kahit 1%. Brothers and sisters, kayang kumilos ng Diyos sa iyong sakit karamdaman. Amen po mga kapatid. Sige, palapakan natin ating Diyos. Are you still with me? So therefore, next, for faith to work, yan, you need to disable or eliminate unbelief. No? Aalisin mo talaga yung pagdududa, pero hindi yan kagad mawawala. Dapat growing ang iyong pananampalataya. Kaya sinasabi ko sa inyo, di ba, sa pagbibigay natin sa basket, sino sa inyo nagsimula sa 1,000 agad? Taas nga ang kamay. Sino sa inyong nilalagnat pag 1,000 nalalagay sa basket? Bakit? Kasi hindi ka nagsimula sa 10 piso. Tama? Sino sa inyong masakit magbigay ng 10 piso sa basket? Meron ba rito? 20. Masakit pa ba? 50. 100. 500. Masakit pa ba? 1,000. Pag ako walang nakita 1,000 rito mamaya. 10,000. Masakit na? Sasakitin ko pa. You get that mga kapatid? Kasi hindi mo sinimulan sa maliit. Are you with me mga kapatid?
The reason why yung mga tao ngayon na kayang magbigay kahit 1,000,000 sa basket ay dahil napatunayan nila na kapag nagbigay sila, lahat ng ibinigay nila, ibinabalik din ng Diyos. Amen? Kaya lalong yung mayaman at yung mga mahihirap, hindi naghihirap kasi hindi pinapalaki ang pananampalataya sa Diyos. For faith to work, you need to disable, you need to eliminate your unbelief. 2 Corinthians 5:7, malapit na po tayo. For we walk by faith, not by sight. Sa NLT, that is why we live by believing and not by seeing. Ang mga anak ng Diyos, kagaya natin, tayo ay nabubuhay na hindi sa nakikita mo. Oo, walang pera ang wallet ko. Oo, walang pera ang bulsa ko. Pero naniniwala ako, magkakameron yan. Amen po mga kapatid? And that is faith. Bakit ka pa maniniwala sa Diyos na meron kang pera kung alam mo namang may pera ka talaga? Amen po mga kapatid? Pero kung walang laman yan, sinimulan mong maniwala sa Diyos, miracle can happen to those who believe. Shout amen. Why? Because we have, next, the sixth sense. No? Ilan bang senses ng tao? 5. Ano yon? Mata, ilong, bibig, tenga, at pandama, kamay. Tama? Pero mga anak ng Diyos, mga born again, mga Kristiyano, 6, lampas sa 5. And what is that? Our faith. Pananampalataya. Look at this. Because number 1, faith, sight are never compatible. Amen na kapatid? If you walk by or live by faith, you need to disable your sight. Hebrews 11 verse 1. Yan. Sa New King James. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. No? Pag sinabing substance, nahahawakan. Tama mga kapatid? Pag sinabing ebidensya or evidence, nakikita at nahahawakan. Tama ba mga kapatid? Ang tanong ko sa inyo ay ganito, sa mga estudyante. Sinong naniniwala sa inyo na kayo ay may magandang buhay na? Hawak nyo na bang diploma nyo? Hawak nyo na ba? Nakapag-apply na ba kayo sa isang kumpanya? Hindi pa rin. Pero naniniwala kaya na may maganda kang buhay? That is faith. Amen mga kapatid? Yun yung pananampalataya mo. Na kahit hindi pa man dumarating, hindi mo pa man nakikita, pero alam ko, Lord, darating ang araw, ibibigay mo ang lahat ng iyong pinangako sa akin. Can you amen? Amen po mga kapatid. So kapag pinagana mo ang faith mo, nagkakatotoo sa natural na mundo or reality ang mga bagay na inaasahan mo. Look at this. Mas malinaw sa Amplified. Hebrews 11:1. Now, faith is the assurance, the confirmation, the title deed of the things we hope for, being the proof of things we do not see, and the conviction of reality. Faith perceiving as real fact what is not perceived to the senses. Ibig sabihin, sa realidad, kahit hindi pa nakikita ng 5 pandama mo, hindi mo narinig, hindi mo nakita, hindi mo nga naamoy, pero dahil sa pananampalataya, alam mo, mayroon. Tama mga kapatid? So ibig sabihin, lampas sa iyong 5 senses ang faith because they are in the born-again spirit, beyond physical and material world. Amen? So dapat manampalataya lang tayo. Bakit? Next, walang sapat na paliwanag sa taong ayaw maniwala. Bakit? Wala silang sixth sense. Wala silang faith. Tama po ba mga kapatid? Amen po ba? Kahit kumbinsin ko kayo ng kumbinsin, magaling ka na. May maganda ang kinabukasan. Oo, magiging magandang buhay mo. Wala kang ang faith. Walang mangyayari. Tama ba mga kapatid? Kasi ang lahat lang na nakakatanggap ng mga himala at pagpapala ay yung mga naniniwala. Pero sa mga ayaw maniwala, hayaan nyo na sila.
Pag gaya ng ginawa ni Lord, ayaw siyang paniwalaan, nagturo na lang siya ng nagturo. Dahil walang sapat na paliwanag sa taong ayaw maniwala. Amen? Next, faith is seen by the world as what? Foolishness. Faith is seen by the believers as what? Reality. Are you a believer? May faith ka ba kay Lord? Naniniwala ka ba sa Diyos? Then, you can see the reality. Amen po mga kapatid? Meron ka bang pangarap? Meron ka bang inaasam-asam sa iyong buhay na feeling mo hindi na magkakatotoo? Meron ba mga kapatid? Sa tingin mo lang, meron ba? Let me give you a good news. Sa buhay ni Abraham, ganyan din ang nangyari sa kanya. At dito tayo magtatapos, last two verses. Romans 4 verse 8 to 21. Yan, sabayan niyo po ako. Abraham believed and hoped even when there was no reason for hoping. Hinto tayo doon. Naniwala siya, umaasa siya, even wala nang pag-asa, wala nang rason para mag-umasa pa. And so he became the father of many nations. Just as the scripture says, your descendants will be as many as the stars. Verse 19, he was then almost 100 years old, but his faith did not weaken. When he thought his body, which was already practically dead, or of the fact that Sarah could not have children, no? Sa kanyang physical na katawan, biruin mo, anong pangako ng Diyos kay Abraham? Magiging ama siya ng maraming bansa, maraming tao. 100 years old na siya. Wala pa rin nangyayari. Yung asawa niya ay matanda na at makunat na. Pero look at that. His faith did not weaken. Hindi nang hina ang kanyang pananampalataya. 20, everybody? His faith did not leave him, and he did not doubt God's promise. His faith filled him with power, and he gave praise to God. No? 21, he was absolutely sure that God would be able to do what he had promised. Look at that. Hindi nang hina yung faith niya. Lord, alam ko, yung pinag-pray ko sa iyo, ipagkakaloob mo. Pinagkaloob ba kagad ng Diyos kay Abraham? Inabot na siya ng 100 taon. Ilan taon ka na ngayon? Oh. Di ba? If you are waiting, then you are in the right company. Kasi si Abraham na mismo naghintay sa pangako ng Diyos. Amen, kapatid? Ang pangako ay nakadepende hindi sa pinangakuan. Ang pangako ay nakadepende doon sa nagbigay ng pangako. Ito ay walang iba, kundi ang Diyos na buhay. At pag sinabi niyang mayaman ka na, magaling ka na, pinagpala ka na, pupunta ka sa langit, tutuparin niya ito kasi siya ay tapat na Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you with me, kapatid? Kaya anong lesson natin dyan? Bawal mainip. Sabihin sa katabi, bawal mainip. At bawal mainit ulo. No? Kasi minsan pa naghihintay ka, umiinit na ang ulo mo. Naniniwala ka bang ipagkakalob ng Diyos sa'yo ang pangako niya kahit kulubot ka na? Kahit makunat ka na? At medyo tumatanda ka, Lord, tumatanda na ako, wala pa rin, Lord. Look at that. Verse 21. He was absolutely sure. Siguradong sigurado. Darating din yan. Sabi sa katabi, darating din yan. Amen mga kapatid? Pag tumingin ka sa natural, wala na. Wala nang pag-asa. But when you look at Jesus, it is always, yes, 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 Lord. Amen. Amen mga kapatid? Last verse natin, 2 Corinthians 1:20. Tayo tayong lahat. The yes to all of God's promises is in Christ. And through Christ, we say yes or amen to the glory of God. Pag sinabi ni pastor na, magaling ka na, sabi mo, amen, for the glory of God. Pag sinabi ni pastor, magaling ka na, sabi mo, amen, for the glory of God. Pag sinabi niya ni pastor na, mayaman ka na, sasabihin mo, amen, for the glory of God.
Kasi kung nananampalataya ka, doon pa lamang napapapurihan ang Diyos sa ating mga buhay. Can you hear amen? So next, to be continued on number 2 about our sixth sense, faith and feeling are never compatible. So let's talk about that next week. So what is our Macarius challenge, everybody? Believe God's word above all and be blessed without limits. Sa pa nga po, believe God's word above all and be blessed without limits. Do you believe that God can give you your blessings? Do you believe na kayang ibigay ng Diyos yung mga imposibleng pinagpipray mo? God will give it to you. Just believe God above all. Amen, kapatid? Shall we pray? Father God, we thank you for all the good things that you have done in our lives. Thank you, Lord, for this wonderful time of Bible study. Lord, we may not comprehend or understand all the things that have been said sa oras na ito. Pero Lord, one thing is for sure na naintindihan namin. If we believe in you, even if just 1%, pwede kang kumilos sa aming mga buhay. Kaya Lord, continue to grow our faith, just like the mustard seed faith in our lives, Lord. Taniman mo po ng buto ng mustasa ang aming born again spirit, sapagkat kahit maliit pa ito, lalaki rin ito, Panginoon. At dahil malaki na ang aming pananampalataya, then we can receive the big blessing na inilaan mo para sa amin. Father, thank you so much for this day, sapagkat dinala mo kami sa church na ito. Salamat din sa mga nakikinig sa oras na ito through online, YouTube or Facebook, at patuloy na pagpalain mo ang kanilang mga pananampalataya. Because you have said a while ago that miracles can happen only to those who believe. Let there be healing, let there be blessing, and may your unlimited favor be upon each and every one of us. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' name, this we pray. And everybody say, Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Believe God's word above all and be blessed without limits. Amen? Are you blessed? Super. Kung kayo po ay na-bless, ay i-bless din po natin ang gawain ng ating Diyos na buhay. Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? If yes, ilagay sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, you can find more like this in our YouTube channel, The Master Teacher BS. You can like, share, and subscribe. See you on our next videos. Stay super blessed and stay Macarius. Bye!